Magpapakamatay na ang kuya mo. Kahapon, pinuntahan siya ng mga nagpapautang ng malaking interes para maningil. Itinutok nila ang kutsilyo sa liig niya. Hindi mo naman pwedeng panoorin lang habang nanganganib ang sarili mong kuya. Mamatay ka na. Lintao, ang mahal kong kuya. Mula pagkabata, ano mang gustuhin niya. Kukunin ng mga magulang natin. Mula sa mga kamay ko at ibibigay sa kanya. Gusto niyang bumili ng computer para maglaro. Tumigil ako sa pag-aaral para magtrabaho. Gusto niyang magpanggap na malaking amo at magnegosyo. Pinahiram ko sa kanya ang 600,000 yuan na naipon ko para sa kasal. Sa huli, nawala pati puhunan ko. Nakipaghiwalay sa akin ang nobya ko. Ngayon, may utang siya sa mga nagpapautang ng malaking interes. At gusto nilang kunin ang supermarket na sandigan ko sa buhay. Para takpan ang utang niya. Wala akong pakialam kung mamatay siya o hindi. Buhay ng kuya mo ang nakasalalay ngayon. Pirmahan mo ang kasunduan sa paglilipat ng supermarket. Buhay ng kuya mo ang nakasalalay ngayon. Buhay ng kuya mo ang nakasalalay ngayon. Kasunduan sa paglilipat ng supermarket. Bilisan mo at pirmahan ang kasunduan sa paglilipat ng supermarket na ito. Bilisan mo at pirmahan ang kasunduan sa paglilipat ng supermarket. Kasunduan sa paglilipat ng supermarket. Bilisan mo at pirmahan ang kasunduan sa paglilipat ng supermarket na ito. Bukas ng madaling araw, sumama ka sa amin para asikasuhin ang paglipat ng titulo. Bukas ng madaling araw, sumama ka sa amin para asikasuhin ang paglipat ng titulo. Kasunduan sa paglilipat ng supermarket. Bukas ng madaling araw, sumama ka sa amin para asikasuhin ang paglipat ng titulo. Kapag hindi ka pumayag ngayon, mamamatay si nanay sa lamig dito sa niebe. Nasaan na ang pera, bakit hindi mo pa ipinapadala sa akin? Hinihintay ko pa naman iyon para maibalik ang utang. Halos mamatay na ako sa kakapilit nila. Anak, huwag kang mag-alala. Tatawag ako. Anak, huwag kang mag-alala. Pupunta kami ng tatay mo ngayon din. Hahanap kami ng paraan para tulungan ka. Kailangan pa ba talagang mag-isip ng paraan? Diretso na lang kayong pumunta sa kapatid ko at kunin ang kailangan. Bahala na kayo, wala na akong pakialam. Kung hindi ko makita ang pera sa loob ng 1 oras, maghanda na kayong kilalanin ang bangkay ko. Napakabukas palad mo, Boslin. Hindi ako pipirma. Akin ang tindahang iyon. Buhay ko iyon. Walang hiya ka, sarili mong kuya iyon. Siya ang panganay sa pamilya Lin. Nagbebenta ka lang ng gulay. Ano ang silbi ng paghawak mo sa ganoon kalaking tindahan? Malaking negosyo ang pinapasok ng kuya mo. Kapag nalampasan lang niya ang pagsubok na ito, makakabangon agad siya. Pagdating ng araw, kaunting itapon lang niya. Sapat na iyon para mabuhay ka habang buhay. Hay, anak. Tulungan mo naman ang kuya mo. Linhay, subukan mong umalis ngayon. Ituturing kong hindi ka naging anak ko. Tingnan mo ang pinakahuling galaw ng mga ari-arian ni Lintao. At alamin kung talagang may utang siya sa mga nagpapautang ng malaking interes. Hindi problema ang pera. Gusto kong makita ang resulta bago magbukang liwayway. Kuya Hay, bakit namamaga ang mukha mo? Nabunggo ko lang habang nagtatrabaho. Iyong kalahating baboy kagabi. Tinanggal ko ang balat na nabalutan ng niebe sa labas. Ang natira, ibinenta ko ng mura sa mga fast food. Nalugi ako ng mahigit 1,000. Pero hindi ko makakalimutan ang utang na ito. Hey na fresh. Ang bongga ng pangalan, ah. Boss, hindi matamis ang mga seresa na ito. Niloloko ninyo ang mga tao sa pagbebenta ng ganitong paninda. Anong klaseng basurang paninda ito? Hindi pa ito kasing tamis ng mga paninda sa palengke namin. Mas mabuting isara na ang tindahang ito habang maaga. Ano ba, bakit hindi kayo kumakain? Huwag mong tapak-tapakan ang mga paninda. Lumayas ka rito. Ay, mabagsik din pala. Sinabi ko lang na hindi matamis, nagalit ka na agad. Bata, talagang hindi matamis. Ikaw mismo ang tumikim. Naghahanap ka ng gulo. Ikaw si Linhay, hindi ba? Kuya Lintao, may utang pa kayo sa boss namin na 4 na milyon. Dumating na ang takdang araw, ni piso wala pa ring bayad. Iyan mismo ang sinabi niya kahapon. Gamitin ninyo ang tindahang ito bilang pambayad utang. Kaya ngayon, silang mga kuya ang dapat linisin ang lahat. Kumilos kayo, bilisan ninyo. Ay, nga. Ang prutas, kahit hindi matamis, ay prutas pa rin. Kuya, may kutsilyo siya. Ang tindahang ito ay pangalan ko. Ako ang legal na may-ari. Ako rin ang nakapangalan sa business permit. Sinong lalampas sa pintuang ito, isang hakbang lang. Tinitiyak ko, palalabasin ko siyang nakahiga. Kung ayaw ninyo maniwala, subukan ninyo. Ang boses na ito. Diyos ko. Hindi na ako tatagal. Wala na talaga akong lakas. Nakakaawa ka, kapatid, wala ka nang maisalba. Gusto ninyo bang lahat kami ang mapilitang mamatay?
Linhay, ang sama ng ugali mo, pati aso hindi na lang kakain. Noon pa man, sa likod mo na ang kuya mo. Ngayon may kutsilyo na sa lig niya. Kung mahal mo ang pera, hayaan mong mamatay ang kuya mo. Si Yaolin, nakita ka ng nanay na lumaki. Noong maliit ka pa, napakamaunawain mo. Bata ka lang noon. Ngayon paano ka nagagawa ng ganitong kawalang hiyaan? Mas mahalaga ba ang pera kaysa buhay ng kuya mo? Hindi ka naman talaga marunong magsalita. Mabait na tao ito, wag nang isipin pang magnegosyo sa kalye na ito. Tatawagan ko ang pulis. Ito ba ang taong sasabihin mong tatalon ang tatay niya sa gusali? Sinuri ko na ang biyahe. Kahapon ng alas 11 ng gabi, lumipad siya papuntang Gaoliday. May kutsilyo sa lieg habang kinaray ng taxi papuntang dulo ng mundo. Sa susunod, sabay na tayong umarte bilang grupo. Una, a-block mo muna ang Momshi Circle. Kagabi pa lang, may kutob na akong may mali. Hindi na ito unang beses na may utang si Lintao. Sa bawat pagkakataon, laging nililinis niya ang sarili niyang kalat. Tapos tatakas na lang siyang parang walang nangyari. Naglabas ako ng 2,000 kahapon ng madaling araw. Nagpasiyasat ako sa mga kakilala ko sa kalsada, nalaman ko ang totoo niya. Siya ang gustong tumalon. Noong kahapon ng alas 3 ng hapon. Gumastos siya ng higit 80,000. Ibinigay niya sa asawa niya. Buong-buo niyang ipinambili ng isang Porsche. Ha, 80,000. Hindi ba 4 na milyon ang utang? Malinaw, iyong 1,500,000 sa pagbebenta ninyo ng bahay. Malinaw, iyong 1,500,000 sa pagbebenta ninyo ng bahay. Lahat ng pera, pumasok sa account ng asawa niya. Lahat ng pera, pumasok sa account ng asawa niya. Ni piso walang naiwan para sa utang. Buong-buo niyang ipinambili ang Porsche na iyon. Buong-buo niyang ipinambili ang Porsche na iyon. Buong-buo niyang ipinambili ang Porsche na iyon. At ito pa. Noong isang araw ng umaga, nagpunta sina Lintao at Wangqian para ayusin ang papeles ng diborsyo. Nagpalit ng rehistro ng ari-arian. Lahat ng pera at kotse nasa pangalan ni Wangqian na. Inilipat niya ang mga ari-arian. Gumawa ng peking diborsyo. Tapos kinuha niya kayong ilan. Sa tinatawag ninyong pautang na may taas na interes. Pumunta kayo sa tindahan ko. Para pilitin akong isuko ang supermarket at akuin ang kasalanan niya. Sa utang na 4 na milyon. Magkano ang ibinabayad sa inyo ni Lintao sa isang araw? Para gawin ninyo ang palabas na ito. Wala akong kinalaman dito. Ako lang naman ang kumukuha ng pera para ayusin ang usapan. Aalis na kayo, alis na. Bilisan ninyo, umalis na. Mali pala ang nasigaw namin kanina. Malinaw, may mali talaga sa pagkakaintindi. Kuya, hihi. Sa negosyo niya, kailangan ng suporta ng tao. Suporta, hahaha. Pinaalalayan niya ang negosyo niya sa isang Porsche. Pinabagsak ko ang buong yaman ko para bilhin para sa kanya. Ipinagbili ninyo ang bahay ng pamilya. Para punan ang walang kasiyahang bisyo niya. Ngayon, gusto ninyong sipsipin ang dugo ko. Simula ngayon, hindi ko kayo kilala. Anak, ano bang sinasabi mo? Kami ang tunay mong nanay at tatay. Hindi mo pwedeng gawin ito. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Saan ka nakakita ng anak na itinatakwil ang sariling mga magulang? Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Nang nasa niebe kayo, at pinipilit ninyo akong pumirma. Naisip ba ninyo ang 4 na salitang ito? Nakakahiya kayo. Ang perang nakuha sa pagbebenta ng bahay. Ibinigay ninyo lahat sa panganay para makabili ng Porsche. Tapos pumunta kayo para pilitin ang bunso ninyong ibigay ang tindahan. Ito ba ang tinatawag ninyong nanay at tatay? Grabe, napakapabor ninyo talaga sa panganay. Kung ako siya, hindi ko rin kakayanin. Huwag kayong maniwala sa isang panig lang ng kwento niya. Ang dapat kong sabihin, sinabi ko na sa harap ng lahat. Malinaw na ang lahat. Ang mga ebidensyang dapat ilabas. Nakita rin ninyo ang lahat. Ang tindahang ito ang buhay ko. Kahit sino pang gustong kumuha nito. Lalabanan ko ng buong lakas. Kahit sino pang gustong sumira sa akin. Hindi ko na siya kikilalanin. Umalis ka. Lumayas ka agad sa tindahan ko. Umalis na kayo, magulo na rito. Ubo. Kuya Hai, ano ang gagawin natin? Buksan ang pinto. Walang pusong hayop.
Hahayaan mo ba akong maghintay hanggang mamatay sa lamig na 7 degrees below zero? Kapag hindi ka nagbayad, mamamatay kami sa lamig sa harap ng tindahang ito. Dumating na ang pamilya. Mga kabarangay, nakikita ba ninyo ito? Ipinapakita sa inyo ngayon ni Zengije. Ito ang tunay na anyo ng walang utang na loob. Idagdag pa, pumasok sa live room. Ano ba talaga ang tunay na anyo ng walang utang na loob? Idagdag pa, pumasok sa live room. Ano ang tawag sa makabagong Chenshami? Maliit na negosyo, pero tunay na napakasama. Idagdag pa, pumasok sa live room. Ano ang tawag sa makabagong Chenshami? Grabe, walang kahihiyan. 70 taong gulang na nanay. Sa araw na 7 degrees below zero. Pinalayas ng sarili niyang anak sa bahay. Sa sobrang lamig, hindi na siya makapagsalita. Pakinggan ninyo ang ubo niya. Wala man lang ba kayong awa? Ang amo ng hain na fresh sa timog ng lungsod. Kumikita ng mahigit 100,000 bawat buwan. Sariling sasakyan, masarap kumain at maginhawang mamuhay. Samantalang ang tunay niyang mga magulang ay natutulog sa kalsada sa gitna ng niebe. Nang kumprontahin siya ng pamilya, gusto niyang manakit. Kinunan siya ng pamilya habang nagtatangkang manakit. Zengije, saang channel kayo? Sino ang nagpahintulot sa inyong mag-record ng basta-basta? Lumayas kayo. Si Lilian Haiba. Ito ba ang litrato? Saan mo nakuha ito? Hindi namin kailangan iyan. Hindi mo pwedeng basta bigyan ng pera ang palaboy at hayaan siyang tumambay sa gilid ng kalsada. 100,000 likes na. Direktang tumawag ng pulis si Zengije para sa matanda. Sino ang nagtapon nito? Lumabas ka kung may tapang ka. Wala kayong alam kahit kaunti. May utang sa malalaking nagpapautang ang kuya niya. Ano naman ang pakialam natin? Xiao Zhou. Kapag hindi kayo naglabas ng pera, dito kayo mamamatay. Buhat-buhat mo ang kahihiyan sa buong buhay mo. Hahaha. Ano ang ipinagtatawa mo? Kung gusto mong mamatay, lumayo ka. Huwag mong dungisan ang lugar ko. Sobra na ang kayabangan ng pamilyang ito. Habang nanginginig sa lamig ang tunay niyang nanay sa labas, binugbog hanggang duguin. Isinara agad ng amo ang tindahan at itinuring silang walang halaga. Tinawag ng lahat ng mga hayop na walang puso. Ano ba ang karapatan nila? Ano ba ang alam ng mga idiot na iyon? Silin-tao talaga ang walang hiya. Ginagamit ang nanay at tatay bilang panangga. Pera lang ang habol ng matandang mag-asawang iyon. Sa mundong ito, may mga taong nagbubulag-bulagan. Kaya titiisin na lang ba natin ito? Expost mo online ang larawang nakita natin kahapon na binili ni Lintao ang Porsche. Expost mo sa internet. Ipadala mo sa influencer na iyon. Walang silbi ang larawan. Pinatutunayan lang nitong may pera si Lintao. Iyong dalawang matanda sa may pintuan. Hindi ko sila pinalayas. Basta isang araw silang matulog dito. Sa paningin ng mga netizen na walang alam. Ako ang halimaw na ng aabuso ng matatanda. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Dumating na ang takdang bayaran para sa seafood sa Makalawa. Kapag nakita ng mga supplier ang kaguluhang ito online, siguradong pupunta sila rito para maningil. Xiao Zhao, manatili ka sa tindahan buong araw ngayon. Ikandado mo ng husto ang pinto. Huwag mong buksan kahit sino pa ang kumatok. Kuya Hai, saan ka pupunta? Hindi ba gusto nilang magpaawa? Kung ganoon, tutulungan kong ituloy ang palabas nila. Mukhang malakas ang bagsak ng niebe ngayon. Kung hindi ako maghanda ng kabaong na purong ginto para sa kanila. Parang hindi ko sila binigyan ng respeto. Isara rin ang pintuan sa likod. Hintayin mo ang tawag ko. Tingnan ninyong lahat. Ito ang makabagong Chen Shaimi. Pare, sumobra na ang gulong ito. Kung pagbabasehan ang agos ng usapan online. Kung hindi ka agad maglalabas ng pera para ayusin ito. Tuluyan nang mawawasak ang tindahang ito. May 200,000 deposito sa card. Ayos na iyon bago lumubog ang araw. Ipapadala ko sa email mo ang gusto mong kailangan. May tunay pa ring kabutihan sa mundong ito. Hindi tayo inalagaan ng halimaw na iyon, kaya tayo na ang mag-aalaga sa kanila. Mahal, nilalamig ang mga magulang mo sa gitna ng yelo at niebe. Huwag sanang may mangyaring masama. Kapag may nangyari sa kanila, sasabihin nilang walang puso ang matandang iyon. Ano naman kung matulog sila sa kalsada ng ilang araw? Bibilhan ko na lang sila ng 1 kilo ng tadyang mamaya. Kapag hindi na kinaya ni Lin ang pambabatikos online, pupuntahan ko siya para makipag-ayos. Magpakasaya ka sa bagong pera mo. Mahal, kapag dumating ang oras, ipagpapalit natin ang Porsche sa mas mataas na modelo. Mga kababayan, umabot na sa 100,000 ang mga like. Walang hiya talaga ang may-ari ng fresh market na ito. Hindi ba ikaw iyon? Magkano ito? 800. Hindi na kailangan ng sukli. 800. Hindi na kailangan ng sukli. 800. Hindi na kailangan ng sukli. Sobra ang ibinayad mo. Mga kababayan, umabot na sa 200,000 ang mga like.
Ipapasara natin agad ang ganitong ganid na tindahan. Ay naku, lumabas na ang walang utang na loob na anak. Tingnan ninyong lahat. Ay naku, tingnan ninyong lahat. Lumabas na ang walang utang na loob na anak. Walang pusong hayop. May mukha ka pang lumabas. Patayin ang hayop na iyan. Aray. Aray. Tingnan ninyo, ipapahamak ng walang pusong may-ari ang sarili niyang mga magulang, mga kababayan, tingnan ninyo. Tingnan ninyo, sasaktan na ng walang pusong may-ari ang mga tao. Tama nga, sasaktan na ng walang pusong may-ari ang mga tao. Ano ang balak niya sa sirang megaphone na iyan? Ano ang balak niya sa sirang megaphone na iyan? Gusto ba niyang manakit? Gusto ba niyang manakit ng tao? Gusto ba niyang manakit? Talaga bang may balak siyang manakit? Hawak niya ang megaphone. Ay record ninyo lahat, may pananagutan siya kapag may nangyari. Kapag namatay ako sa bugbog niya ngayon, tandaan ninyo ang lahat ng ito. Si Zengi Jie ay handang ialay ang buhay para sa katarungan. Handa akong ialay ang buhay ko para sa katarungan. Handa akong ialay ang buhay ko para sa katarungan. Bakit napakahirap ng buhay ko? Papatayin ng sarili kong anak ang mga tao. Papatayin ng sarili kong anak ang mga tao. Ay, ang sakit. 2.56. 2 oras 003. Anim. Talagang walang hiya ang matandang mag-asawang iyon. Kahit ilang araw matulog sa kalsada, ano naman ang problema? Basta mapasa kamay natin ang tindahan ng batang iyon. Bilhan na lang natin sila ng 2 kilo ng tadyang. Mahal. Mahal. Pagdating ng araw, ipagpalit natin ang Porsche sa mas mataas na modelo. Ito pala ang pamilya, mga kasama. Boses na gawa ng layan. Walang puso kang hayop ka. Para linisin ang sarili mong pangalan. Ginamit mo pa ang ganitong kasuklam-suklam na paraan. Sina? Tingnan ninyong mabuti ang tatak sa itaas. Ika-1 ng buwan. Lintao, Zengiji Media Corporation. Halaga, 20,000. Puna, bayad sa promosyon. Binayaran ka para umarte, ano? Anong binayaran? Kaya pala tinitiis namin ang lamig dito. Ginagawa lang pala kaming mga unggoy ng sikat na ito sa internet. Tumawag kayo ng pulis, manluloko. Isuka mo ang pera. Naglakas loob kang lokohin ako. Kuya, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Wala akong alam sa buong pangyayari. Kumuha lang din ako ng bayad para gawin ito. 20,000. Binayaran ka para gumawa ng chismis sa tapat ng bahay ko. Binayaran ka para udyukan ang mga tao na wasakin ang tindahan ko. Nakatingin ka lang habang sinaktan ng mga taong walang alam sa katotohanan. Ang mga empleyado ko. Umalis ka, lumayas ka agad sa kaling ito. Lumayas ka sa kaling ito. Maganda ba ang pagkakarecord sa bahaging iyon kanina? Songjing. Sa pagitan. Ang record ng paglilipat ng 1.5 milyon. Gawa rin ba iyon ng NAY? Isang pautang na 4 milyon na may napakataas na interes. Napilitang tumalon sa gusali. Kahapon, 3:00. Ginamit ni Lintao ang perang nakuha ninyo sa pagbebenta ng bahay. Para bayaran ng buo ang Porsche ng asawa niya. Ngayong umaga, yakap-yakap niya ang isang dalaga at umiinom ng red wine sa paliguan. Sinabi niyang mga walang hiya kayo. Ang pagtulog sa kalsada, bahagi lang daw ng palabas. Ha ha ha. At kayo naman. Nakaharap kayo rito sa malamig na hangin. Nagpapanggap na patay at kaawa-awa. Nakipagsabuatan kayo sa palabas niyang pagpapahirap sa sarili. Pumunta kayo rito para sirain ang kabuhayan ng sarili ninyong anak. May puso ba talaga kayo? Diyos ko.
Paano nagkaroon ng mga magulang na ganito kapag ampi sa isang anak ang mundo? Ibinigay ninyo ang lahat ng pera para bilhan ng Porsche ang panganay ninyo. Tapos pumunta kayo para pilitin ang bunso ninyong isuko ang supermarket. Tao ba ang gumagawa ng ganito? Lintik naman, niloko rin kami ng matandang mag-asawa. Hindi namin alam na bumili pala siya ng kotse. Iyan ang tunay na kawalan ng utang na loob. Niloko niya ang perang itinabi namin para sa pagtanda. Wala rin kaming mapuntahan kaya pumunta kami sa anak namin. Matanda, hoy, matanda. Ano ang nangyayari sa iyo? Naku, inatake ang puso niya. May atake sa puso ang tatay ko. Patay, patay. May mamamatay. Linhay, dalhin mo agad ang tatay mo sa ospital. Kahit ano pa ang sabihin, tatay mo pa rin siya. Nakakagalit talaga. Dapat pagbayarin siya ng buhay. Sentro ng emergency 120. Ano ang lugar ng insidente? Hello. Hi na Fresh Supermarket, sa tapat ng pamilihang magsasaka sa timog ng lungsod. May biglang inatake sa puso sa tapat ng tindahan. Bumagsak sa lupa at nangingisay. Napakadelikado ng kalagayan. Magpadala ng ambulansyang may dalang AC para sa pangunang lunas. Magsama ka na rin ng ilang doktor. Baka kailangan siyang operahan agad para mabuksan ang daanan ng hangin. O kaya kailangan ng electric shock sa puso. Walang gagalaw. Walang gagalaw sa kanya. Kayong lahat ang maging saksi para sa akin. Parating na ang ambulansya. Kapag nakarating tayo sa ospital, sasabihin ng doktor na totoong inatake siya sa puso. Ako na ang sasagot sa gastusin sa gamot. Kung sa pagsusuri ng doktor ay lumabas na may sakit siya, wala naman pala siyang kahit anong karamdaman. Ibig sabihin, nagkukunwari lang siyang may sakit para manloko. Kung ganoon, humihingi ako ng tawad. Sinasayang lang natin ang pampublikong serbisyong medikal. Naghahanap kayo ng gulo. At nanghihingi pa kayo ng pera. Doon lang sa kanto sa unahan. Ako mismo ang maghahatid sa inyo roon. Malapit lang ito. 2 minuto lang kapag naglakad. Anak, baka inatake lang siya dahil sa sobrang galit. Kailangan lang niyang kumalma. Hindi na kailangang tumawag ng ambulansya. Napakaraming nakakita kanina na nagpagulong-gulong siya ng mga mata. Delikado sa buhay ang mga sintomas na ito. Kailangang pumunta sa ospital para sa masusing pagsusuri. Ako na ang magbabayad sa buong kihiskan ng utak at angiogram ng puso. Ayoko. Napakasama mong anak. Gusto mo talagang mamatay ako. Nako, ang bilis gumaling ng sakit sa puso. Kanina, nagpapanggap pang nangisay at humihingi ng pad. Pero biglang bumangon na parang walang nangyari. Matandang Lin. Sa edad mong iyan, bakit gumagawa ka pa ng ganitong kahiyahiyang bagay? Niloloko ninyo pati kaming matatanda. Kanina, hindi makahinga, pero ngayon ay nakikipagtawaran pa ng 70 puntos. Ako, nawalan lang ako ng hininga kanina. Linhay, mainitin ka pa rin talaga. Tumatanda na ang mga magulang natin kaya nalilito na ang isip nila. Bakit mo pa sila pinapatulan? Kunin mo ang pera, isama ang babae at umalis ka. Huwag ka nang bumalik para manggulo sa tindahan ng kapatid ko. Mga kapitbahay at kabarangay. Ako si Lintao. Ang nangyari nitong nakaraang 2 araw ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Totoong nagkaroon ng problema sa ikot ng puhunan ng negosyo ko. Pero ipinilit ni nanay, tatay at ng 3 kong kapatid na tulungan ako. Ipinilit nilang kunin ang pera sa lumang bahay para maisalba ako. Ang Porsche na iyon ay pera mula sa dot ng pamilya ng asawa ko. Noong binuksan ko ang tindahan, nagkaproblema sa komunikasyon at medyo uminit ang ulo ko. Humihingi lang ako ng kaunting pangunawa. Kapatid, ang galing ng pagkakagawa mo sa recording. Mali pala ang akala ko sa iyo. Pero akala mo ba, sapat na ang bagay na iyan para makulong ako? Napakawalang muwang mo naman. Burahin mo ang mga recording ng pagkidnap at ang kuha ng mga kamera. Maglabas ka ng pahayag na nagkaayos na tayo, tama. Sa makalawa, dadalo ang 3 seafood processing plant mo sa pulong ng industriya. Pinaghihinalaan kang may panganib sa pagpapatakbo ng negosyo sa Beijing. At may isa pang 300,000 na kinuha noong araw ding iyon. Bukod pa riyan, ang cash na pwede pang galawin sa account ay wala pang 50,000, tama ba? Sige na, Renhai. Pamilya pa rin tayo. Nanay, tatay, isasama ko muna kayo ngayon. Bukas, ako ang manlilibre. Umupo tayong magkapatid at kumain ng maayos. Pag-usapan natin ang lahat ng harapan. Nanay, tatay, sumakay na kayo. Huwag na kayong magpakita ng kahihiyan dito. Renhai. Tandaan mo ito. Tandaan mo ang sinabi ko. Bukas ng tanghali sa Fudu Hotel. Hihintayin kita roon.
Lin boss, talagang humihingi ako ng tawad. Pasensya na, pero bukas ihihinto rin namin ang supply ng seafood. Lin Hai, si Boss Zhang ito. May utang kang 200,000. Lin Hai, ako si Boss Zhang. Kailangan mong bayaran ang 200,000 bukas. Lin Hai, si Boss Zhang ito. May utang kang 200,000. Bayaran mo iyon bukas bago matapos ang araw. Lin Hai, si Boss Zhang ito. 200,000 ang utang mo. Ayusin mo ang bayad bago bukas. Lin boss. Talagang pasensya na, pero nagsalita na ang amo sa itaas. Lin, hindi ko na talaga kaya. 200,000 ang utang mo at nagsalita na ang amo sa itaas. Lin, hindi na namin kayang maghintay. 200,000 bayad sa paninda ang utang mo. Nakita namin ang video online, masyadong delikado. Lin, 200,000 ang utang mo. Sa tingin mo ba, hindi araw-araw nalalagay sa alanganin ang tindahan mo? 200 tao ang umaasa sa amin. Sa ganitong kalaking panganib, paano pa kami magpapadala ng paninda sa tindahan mo? Lin, 200,000 bayad ang kailangan mo. Kung hindi mo maaayos ang bayad bago bukas, ititigil namin ang pagpapadala ng paninda. 200,000 ang kabuang utang mo. Kasama na ang 30,000 natitirang balanse. Magbayad ka ng kahit 100,000 at ayusin ang lahat bago bukas. 200,000 ang utang mo. Pakiayos ito bago bukas. Magbayad ka man lang ng 100,000, kung hindi, mapipilitan kaming kumilos. Itinigil na namin ang pagpapadala ng paninda rito. 200,000 ang utang mo. Pakiayos bago bukas, kung hindi, wala na kaming magagawa, Lin. Itinigil na namin ang pagpapadala sa lugar ninyo. 200,000 ang utang mo. Pasensya na, Boss Lin, wala rin kaming magagawa. Itinigil na namin ang pagpapadala. 200,000 ang utang mo, kaya kanselado na ang mga order namin. Wala kaming magagawa, Lin Hai. Itinigil na namin ang pagpapadala sa inyo. 200,000 ang utang mo. Naging maayos naman ang dati nating kasunduan, pero wala kaming magagawa. Ayusin mo ang bayad bago matapos ang araw. Pero sa pagkakataong ito, itinigil na namin ang pagpapadala. 200,000 ang utang mo. Naging maayos naman ang dati nating negosyo, pero wala kaming magagawa. Ayusin mo ang bayad bago matapos ang araw. Itinigil na namin ang pagpapadala. 200,000 ang utang mo. Nagbigay na ng utos ang amo namin, wala rin akong magagawa. Ayusin mo ang bayad ngayong araw. Itinigil na namin ang pagpapadala. 200,000 ang utang mo. Wala rin akong magagawa. Ayusin mo ang bayad na 20,000 bago matapos ang araw. Itinigil na namin ang pagpapadala. 200,000 ang utang mo. Wala rin akong magagawa. Pakiayos na lang ang bayad. Matagal na kaming naghihintay, pero itinigil na rin namin ang pagpapadala. 200,000 ang utang mo. Ayusin mo ang natitirang bayad bago bukas. Linisin na natin ang lahat. Umalis na sila, Kuya Hai. Wala silang takas. Kuya Hai, ano ang sinabi ng mga supplier? Si Yao Zhao, linisin mo ang mga kalat sa labas. Maghanda ka para sa inventaryo. Wala nang paninda sa buong bodega. Anong bodega pa ang pag-usapan? Kuya Hai, mukhang lagot na tayo. Tama ang sinabi ni Lin Fang. Totoo, hindi sapat ang recording na iyon para makulong siya. Hinarangan niya ang lahat ng daan ko. Kung ganoon, wala na akong choice kundi balatan siya ng buhay. Bukas ng tanghali pupunta ako sa handaan. Lin Hai, buksan mo ang pinto. Tigilan mo ang pagpapanggap na patay sa loob at buksan mo ang pinto. Kuya Hai, seryoso na talaga ang mga walang hiyang ito. Kung kailangan, sabay-sabay tayong lalaban. Si Yao Zhao. Ibaba mo ang pamalo. Boss Lin, sa wakas nagpakita ka rin. Bayaran mo ang 300,000 natitirang utang mo. Kailangan kong makita ang cash ngayong araw. Kung hindi, ililipat ng mga kapatid ko ang paninda bilang bayad. Ililipat ang paninda bilang bayad. Ililipat ang paninda bilang bayad. Sige, subukan ninyong galawin ang kahit ano. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw, subukan ninyo. 3 taon na tayong nagtutulungan. Lin Hai ako. Kailan ba ako nahuli ng bayad kahit isang araw? Tapos na ang nakaraan. Ngayon, itinutulak ka na ni Brother King hanggang malugi ka. Hindi ako pumunta rito para maningil. Bukas, baka hindi na sa iyo ang tindahang ito. Sino ang tumawag sa iyo kahapon ng hapon? Sino ang nagsabi sa iyong pumunta rito at harangan ang pinto ng madaling araw? Ano ang pakialam mo kung sino ang tumawag? May utang ka, kaya magbayad ka. Makatarungan at tama ito. Gaoteng. Gusto mong kunin ang paninda? Pwede. Kasama ang paninda at mga kagamitan sa tindahan. Kung susumahin lahat, nasa 150,000 lang ang halaga. Kung kukunin mo ngayon, matitira ang 150,000. Kahit 1 sentimo, wag mong asahang makukuha mula sa akin habang buhay. Kahit idemanda mo pa ako sa korte. Malapit nang mapasailalim sa liquidation ang tindahang ito. Ma-freeze ang mga ari-arian. Kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 2 taon. Baka kalahating taon pa bago ka makakuha ng kahit kaunting pera. Gusto mo bang subukan? Bago mag 12:00 ng tanghali bukas.
Babayaran ko ang utang ng tatlong supplier ninyo na 73,000. Buong halaga kasama ang interes. Eksaktong papasok sa mga account ninyo, walang kulang kahit isang sentimo. Kung hindi pumasok ang pera bago mag-alas 12 ng tanghali bukas, hindi mo na kailangang kumilos. Ako mismo ang mag-aabot sa iyo ng susi ng tindahan. Mga kapatid, alis na tayo. CJ, Linhay. Iginagalang kita dahil tunay kang lalaki. Bibigyan kita ng konsiderasyon. Pero hanggang alas 12 lang ng tanghali bukas. Kuya Hai, saan tayo kukuha ng 73,000? Hindi ba halos 5,000 na lang ang laman ng account mo? Pumunta ka sa taong gustong pumatay sa akin at kunin mo ang pera. Bantayan mong mabuti ang tindahan. Ayusin mo ang kalat sa sahig. Naiintindihan ko, Kuya Hai. Gaya ng inaasahan. Ayun na. Tumigil ka, iparada mo. Alam mo ba kung anong lugar ito? Isa'y hinaparadahan ng Fudu Hotel. Kahit Porsche o GFG, kailangang sumunod sa patakaran dito. Bulok mong kots. Gasgas na nga at mausok pa, tapos dito mo pa ipaparada. Umalis ka na. Huwag kang magkakalat dito. Kapag hindi mo inilipat ang kotse, ipapahila ko agad iyan. Hindi na kailangang ipahila. Hindi ako basta nagpaparada kung saan-saan. Ako ang may-ari ng pulang Porsche sa tabi. Kasama ko siya. Sadyang dito ko ipinarada. Restaurant. 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 Ni hindi siya naniniwala sa sinasabi ko. Restaurant. Kasama ko ang may-ari ng Porsche. Binata, pwede bang bawasan mo ang yabang mo? Lahat ng kumakain dito ay mga among may 10 milyong ari-arian. Sa ganyang ayos mo, baka hindi ka man lang karapat-dapat sa pwestong malapit sa pintuan. Pinapayuhan kitang umalis na agad. Huwag kang magpanggap na malaking tao rito. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong kapahamakan. Magandang araw po, Ginoo. May paunang reserbasyon po ba kayo? Mataas ang karaniwang gastos kada tao sa aming restaurant. Kung wala kayong reserbasyon, malamang ay wala na kaming bakanting mesa ngayong araw. Pribadong silid 888 lintao. Patawad po, patawad. Hindi ko nakilala ang isang mahalagang panauhin. Patawad at napaghintay ko kayo. Kaya pala mahalagang panauhin kayo ni Boslin. Halika po, pasok kayo. Ako na mismo ang maghahatid sa inyo. Ay, dumating na ang kapatid kong si Hai. Umupo ka na, bilis. Ang init talaga rito sa hotel. Muntik na akong mamatay sa lamig dahil sa nyebe kahapon. Kumain ka agad ng mainit para uminit ang katawan mo. Isara mo ang pinto.
Pumunta na rito si Nawang Pangzi kaninang umaga. Hindi mo mailalabas ang 730,000 ngayong araw. Aalisin ang lahat ng laman ng tindahan. Bukas, iinspeksyonin ng mga otoridad sa negosyo at buwis ang tindahan mo. Ano ang balak mo? Hahaha. Pumirma ka na sa utang na 730,000, tanga ka. Ako na ang sasagot bilang kuya mo. Ililipat ang pagmamay-ari ng tindahan sa pangalan ni Lian Lian. Ikaw pa rin ang magiging tagapamahala ng tindahan. Tungkol naman kina nanay at tatay. Hindi na nila kailangang matulog sa kalye sa harap ng bahay ninyo. Mula ngayon, sa bodega na sila titira. At magiging libreng gwardiya mo pa sila. Bababantayan nila ang tindahan at kung ano-ano pa. Tama, iisang pamilya tayo, hindi magkahiwalay na pamilya. Ako ang magbabantay sa tindahan mo. Makakaasa ka, anak. Sa wakas, pati ang makasarili at malupit kong mga magulang. Ay itinapon ko na parang basura sa bodega. Hati. Gusto mong pumirma ako. CJ. Ano pa ang kondisyon mo? Gusto mo ng pera, ibibigay ko sa iyo. Hindi kita kayang talunin sa maruruming pakana mo. Pero pinagpaguran ko ang tindahang ito kapalit ng buhay ko. Hindi ko ito basta ibibigay ng libre. Lintao. Linawin mo ang lahat ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang tindahan. Ikaw ang sasagot sa mga utang. Pero kailangan mong pumirma ulit ng kasunduan sa akin. Mula ngayon, ikaw na ang sasagot sa lahat ng pangangailangan ng mag-asawang iyan. Sa kanilang gastusin sa pagtanda. At sa mga gastusing medikal. Wala nang kinalaman sa akin kay Linhai kahit isang sentimo. Gusto kong sabihin mo mismo. Ang tindahang ito ang kapalit ng perang gagamitin sa pagtanda nila. Hahaha, Linhai. Akala ko may paninindigan ka. Ang ingay mo buong araw. Takot ka sa matatanda, ano? Sa huli, naging pabigat ka pa sa akin. Nanay, tatay, tingnan ninyo. Ito ang bunso ninyong anak. Nang malapit na sa huli, mas gugustuhin pa niyang ibigay sa akin ang tindahan. Kaysa kilalanin pa kayo bilang pamilya. Wala kang konsensya. Pinalaki ka namin ng libre. May araw ba na inalagaan ninyo ako? Ibinigay ninyo lahat ng pera kay Lintao para ipambili ng Porsche. Tapos pumunta kayo rito para patayin ako. Umalis kayo ngayon din. Huwag ninyo akong turuan tungkol sa konsensya. Sige, tatanggapin ko ang mga kondisyon mo. Umupo ka at pumirma. Pipirma ka ba o hindi, pirmahan mo na. Kahit sunugin ko ang tindahan ngayong araw. Hindi mo rin ito makukuha. CJ, ikaw ang sumulat. Kapag tapos na, pipirma ako. Puro salita, walang pruweba. Hindi ba mahilig kang mag-record ng video kahapon? Kung ganoon, gawin natin ngayon sa harap ni nanay at tatay. Mag-record tayo gamit ang telepono bilang ebidensya. Sabihin mo mismo. Paano mo kinuha ang card niya sa pagbebenta para bumili ng kotse? Pinag-record mo na naman ako. Pipilitin kitang pumirma sa kasunduang ito ngayon din. Mahal, huwag ka nang mag-record. Paano kung dalhin niya ito sa pulis? Isumbong mo ako. Akala mo natatakot ako sa iyo. Mag-record ka lang. Akala mo natatakot ako sa iyo. Ako si Lintao. Ngayon, sasabihin ko rito ang buong katotohanan. Ipinagbili ni na Lin Jianguo at Liu Shufen ang lumang bahay sa halagang 15 milyong piso at nasa akin ang lahat ng pera. Ginamit ko ang perang iyon para ipambili sa asawa kong si Wang Qian ng isang Porsche Macan na binayaran ng buo. May utang na 730,000 ang kapatid kong si Lin Hai para sa mga paninda. Ako ang sumalo sa utang niya. Inilipat niya ang supermarket sa pangalan ng asawa ko. Isang patas na transaksyon. Walang daya at walang panlilinlang. At ang pagluhod niya sa harap ng tindahan mo kahapon ng umaga. Sino ang nag-utos sa mga umaarte? Nagdala ako ng 3 artista.
Nagkunwari silang mga nagpapautang na may mataas na interes at naningil sa tindahan ng kapatid ko. Nakipagsabwatan ang mga magulang ko sa isang palabas na paawa. Kumusta ang dating? Ayos ang resulta, hindi ba? Ikaw, malinaw ba ang pagkakarecord? Nandito ang video. Idagdag mo ang sulat kamay kong pahayag ng pagtalikod sa pananagutan. Ngayon, pumirma ka. Linhay, handang tumulong sa iyo ang kuya mo. At pati ang pahayag na wala siyang pananagutan ay pipirmahan niya. Ano pa ba ang gusto mo? Kapag pumirma ka, makatatanggap ka pa ng 10,000 sweldo kada buwan. Kapag hindi ka pumirma, hindi ka man lang makapapasok sa supermarket. May pagpipilian ka ba? Tama ang sinabi mo. Wala nga akong pagpipilian. Pero may isang bagay kang hindi naunawaan. Lintao, ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay ay ang isipin mong marunong lang akong magbenta ng paninda at gulay. Anong ibig mong sabihin? Pumirma ka na agad. Pasensya na. Hindi ko pipirmahan ang kasunduang ito. Paano mo nagawang lokohin ako? Maniwala ka man o hindi, sisiguraduhin kong hindi ka makalalabas sa restaurant ito. Sige, subukan mong gamitin ang bidyong ni-record mo kanina. Siguraduhin maayos itong nakasave. Mas mabuting may backup sa ulap. Dahil maya-maya, darating ang mga pulis at kakailanganin nila ito para beripikahin ang ilang detalye. Peke ang pautang na may mataas na interes. Ipinagbili ang bahay para bumili ng mga alahas. Nagbayad siya ng mga tao para mag-livestream at gumawa ng eksena. Ginawang kasangkapan lamang ang mga magulang. At lahat ng pera ay inilagay sa bulsa ng down jacket ni Linhay. Nasa recorder na mas manipis pa sa buhok. Samantalang sinabi ni Linhay na kakailanganin siya ng pulisya. Ako si Linhay. Buong tapang akong lumabas sa marangyang kwartong punong-puno ng bigat. Malakas na sumara ang mabigat na pinto ang gawa sa pulang kahoy. At tuluyang isinara ang lahat sa likuran ko. Ang katawa-tawa at magulong palabas sa hapag na iyon. Bahagyang mainit ang pasilyo. Pero hindi nito napawi ang lamig sa buong katawan ko. Isinuksok ko ang isang kamay sa bulsa ng aking Amerikana. Mahigpit na hinawakan ng mga daliri ko ang munting recorder. Ramdam ang malamig at matibay na metal. At biglang kumalma ang magulo kong isip. Patuloy pa rin kumakabog ng marahas ang puso ko sa dibdib. Hindi ito pagkataranta, kundi sama ng loob na ilang buwan ng kinikimkim. Ang mga hinanakit at pagtitiis. Sa wakas, dumating na ang lindol bago magbukang liwayway. Sa loob ng ilang buong buwan, ang mga lihim na pakana ni Lintao. Ang malawakang pagbuga ng malisya. Ang mga supplier na pumupunta para maningil ng utang. Ang pagtataksil ng sarili kong mga magulang. At ang paninirang puri niya sa akin sa lansangan habang umuulan ng niebe. Lahat ng suliraning halos hindi na ako makahinga. Lahat ng sakit na pilit kong nilulunok. Sa sandaling ito, maisagot na ang lahat. Matatag akong nagpatuloy sa paglalakad. Tuluyan nang nawala ang huling bakas ng pagpapanggap na kahinaan sa aking mga mata. Ang natira na lang ay malamig na kalmado at pagkalaya. Iniangat ko ang kamay ko at inilabas ang telepono. Matatag ang mga daliri ko. Walang kahit kaunting panginginig. At binuksan ko ang screen. Tumpak kong tinawagan ang 110 para mag-ulat sa pulisya. Kumusta, 110 command center ba ito? Nais kong magsampa ng ulat gamit ang tunay kong pangalan. Isinusumbong ko ang suspect na si Lintao sa malaking pandaraya. Sadyang pamimeke ng mga pangyayari. Ilegal na paglilipat ng ari-arian ng ibang tao. Paulit-ulit niyang inuudyukan ang iba na pumunta roon para manggulo. Malisyosong paniningil ng utang. Kasabay nito, mayroon din siyang record ng pang-aabuso at pagpapabaya sa sarili niyang matatandang magulang. Sadyang pag-uudyok ng alitan sa pamilya. Malisyosong pagsira sa reputasyon ng iba. Pagmanipula sa opinyon ng publiko sa internet. Malupit na pambubuli online sa akin. Malinaw at matibay ang mga ebidensya. Yumuko ako at sumulyap. Nasa bulsa ko pa rin ang kumpletong recording device. Nasa kamay ko ang buong recording na magpapatunay. Mga dokumento sa pamahalaang panlungsod. Naitala rito ang buong proseso ng lahat ng iligal niyang gawain. Dadalhin ko agad ang lahat ng ebidensya. At personal na pupunta sa himpilan ng pulisya. Para isumite ang mga dokumento sa himpilan. At makipagtulungan sa investigasyon. Pakiusap, buksan ng pulisya ang kaso at imbestigahan ito. Humampas sa mukha ko ang napakalamig na hangin. Patuloy na nagsasayawan at bumabagsak ang maliliit na butil ng niebe. At kumapit sa mga balikat ko.
at nagkalat sa buong sasakyan. Madilim at mabigat pa rin ang buong paligid. Nakakasakal sa tindi. Pero nakatayo ako sa gitna ng bagyo ng nyebe. Tumingala ako sa kulay abong kalangitan sa malayo. At sa unang pagkakataon, tuluyang lumuwag ang mga balikat kong ilang buwan ng naninigas. Sa wakas, tuluyan na rin itong nakapagpahinga. Patuloy ang malakas na hangin at nyebe. Pero ang walang hanggang dilim na nakadagan sa ulo ko ay malapit ng maglaho. Ang impyernong sila mismo ang gumawa. Ang paninirang puring binaligtad ang itim at puti. Ang mga pangungutyang kumalkal sa pinakamasamang bahagi ng pagkatao. Lahat ng iyon ay papanagutin ng batas. Patuloy pa ring bumabagsak ang nyebe. Pero alam ko, malapit nang sumikat ang araw sa langit na para sa akin. Ang 4 milyong halagang pautang na may napakalaking interes ay palabas na ipinagawa ko sa ilang kaibigan sa paligid. Pati na sa mga naniningil ng utang. Binigyan ko sila ng 2,000 bawat isa bilang bayad sa pagganap. Ipinagbili ng matatandang mag-asawa ang kanilang bahay. At ang 1.5 milyong iyon ay buong ipinadala sa account ng dating asawa kong si Wang Lian. Kinuha ko ang Porsche na iyon. Pinaikot lang ni tatay at nanay ang lahat. Mga libreng kasangkapan lang sila ni Lintao. Kapag lumampas na sa palugit, matutulog sila sa bodega. Iyon ang sinasabi niya. Ang matandang lalaki at babae ay tunay ninyong mga magulang, tama. Ginawa niya iyon para maagaw ang supermarket na ito sa iyo. Peke niyang ginawa ang utang na 4 milyong yuan. Pinakialaman pa niya ang sarili mong mga magulang. Pinilit silang umarte sa gitna ng malakas na nyebe. Sobra na ang tapang mo. Walang paligoy-ligoy. Ito ang mga dokumentong nakuha ko matapos beripikahin sa iba-ibang paraan. Mga record ng galaw ng pera sa bangko. At ang kaugnay na impormasyon tungkol sa sinasabi niyang mga pinagkakautangan. Ang kalbong nangunguna sa kanila ay si Zhao Biao. Isa siyang palaboy na walang matinong pinagkakaabalahan. Peking utang iyon ni Lintao. Sinamantala niya ang pagmamahal ng mga magulang ko sa akin. Ang mga ari-arian ng supermarket ay nagkakahalaga ng 20 milyong yuan. At nilimas pa niya ang 15 milyong yuan na ipon para sa pagtanda nila. Ngayon, wala nang kahit anong ari-arian sa pangalan ng mga magulang ko. At wala rin silang matirhan. Magsasampa rin ako ng kaso laban sa kanya para sa krimen ng pag-abandona sa magulang. Si Yao Zhao, dalhin agad ang recording na ito. At sundin ang proseso para iulat at ipabukas ang kaso. Makipag-ugnayan sa kaukulang departamento na hahawak ng kaso. Ipa-freeze muna ang mga account sa pangalan ni Lintao. Pati ang mga account sa pangalan ni Wang Qian. Mag-apply para sa pag-freeze ng mga iyon ayon sa proseso. Linhai, tinanggap na namin ang mga ebidensya mo. Napakasama ng katangian ng kasong ito. Pasok na ito sa pamantayan para buksan bilang kasong kriminal. Kapag naaresto at naiharap ang kuya mo sa kaso, maaari siyang hatulan ng kamatayan alinsunod sa batas. Ipapaalam namin agad sa iyo ang anumang pagbabago. Kasama, batas lang ang kinikilala ko. Hindi ang ugnayan ng pamilya. Basta maparusahan siya ayon sa batas. Buong-buo akong makikipagtulungan sa investigasyon. Linhai, paano mo ako nagawang ipitin? Bakit na-freeze ang bank card ko? Na-freeze rin ang card ni Wang Qian. Ikaw talagang walang hiya. Nag-record ka kanina, hindi ba? Hindi na mababawi ang kasong kriminal laban kay Lintao. Humanda kang makulong at pagdusahan ang sentensya mo. Kalokohan ang sinasabi mo, Linhai. Akala mo ba mapipisil mo ako dahil tumawag ka ng pulis? Makinig ka sa akin. May alas pa ako. Kaya mo bang ilabas ang 370,000 yuan na bayad sa paninda? Kung hindi mo mailabas bago magtanghali bukas, legal na maililikas ni Wang Pangzi at ng iba pa ang laman ng tindahan mo. Mananatili ka pa ring isang pobreng walang-wala. Hiniram ko ang 15 milyong yuan na iyon. Basta ayusin mo ang problemang ito. Magpapalipat agad ako ng 5 milyong yuan sa account mo. At gagawa rin ako ng paraan para bayaran ang natitirang 2,300,000. Ayoko na sa tindahang ito. Isasama ko na rin sina tatay at nanay. ₱5 milyong yuan na cash kapalit ng pag-atras mo sa kaso. Papayag ka ba? Anak, anak. Anak. Anak, nabaliw na ang kuya mo. Talagang nabaliw na siya. Kakatapos lang naming kumain sa Fudu Hotel. Biglang hindi na gumana ang card niya sa pagbabayad. Pagkatapos niyang makatanggap ng tawag, ibinato niya ang mga baso na parang baliw.
Kinuha niya ang baso ng alak sa mesa at ibinasag sa pader. Tumalsik ang mga bubog at tumama sa buong katawan namin. Hinablot niya ang buhok ni Wang Qian at hinila ito. Ibinangga niya ang ulo nito sa pader. Sinabi niyang palihim siyang niloloko ni Wang Qian at inililipat ang pera. Pagkatapos, pinababa niya kami sa sasakyan. Maya-maya, isinakay niya kami sa kotse. Nang nasa kalagitnaan na kami ng biyahe. Ilang tawag ang sinagot niya. Lalong sumama ang kulay ng mukha niya. Tapos bigla siyang huminto sa gilid ng kalsada. Pinababa niya ng sapilitan ang tatay mo at ako mula sa kotse. Napakahayop niya. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya. Isa-isa niya akong sinampal sa mukha. Umalingaw-ngaw ang mga tainga ko. Sinabihan kaming dalawa ng mga walang kwentang palaboy. Ni Perma nga, hindi mo kayang gawin. Dahil dito, natiktikan siya ng mga investigador. Sabi niya, tatakas siya. Wala siyang oras para alalahanin kung mabubuhay man kami o hindi. Sinabihan niya kaming magbalik sa pinanggalingan namin. Anak, nabulag na ba ang tatay mo? Ibinigay ng tatay ang lahat ng 150 taon sa kanya. Ang napala namin, sinipa niya palabas ng sasakyan. Wala na ang bahay namin sa probinsya. Hindi na nga namin alam kung saan kami pupunta. Naglakad lang kami pauwi hanggang dito. Patawarin mo na ang nanay at tatay mo. Ikaw lang ang anak namin. Isang araw ang nakalipas. Ganoon din ang posisyon nila habang nakaluhod dito. Noon, ginagawa nila iyon para tulungan ang isa pa nilang anak. Naagawin ang kabuhayan ko. Ngayon, tunay na silang wala nang mapuntahan. Anak, napatawad mo na ang nanay mo, hindi ba? Alam ni nanay na malambot ang puso mo. Sinabi ko nang tumayo kayo. Huwag ninyong harangan ang pintuan ng tindahan ko. Hello, Chengdan Assistant Station ba ito? Ang Haina Fresh Supermarket sa tapat ng tanggapan ng agrikultura. May dalawang matatanda sa harap na wala nang mauwian. Walang kahit anong sasakyang dumating para sunduin sila. Dadalhin mo ba kami sa lugar na matitirhan? Pawang mga taong wala nang ibang malalapitan ang pumupunta roon. Saan ko pa ilalagay ang mukha ko? Niloko ako ng kuya mo. Ano pa ba ang gusto mong gawin ngayon? Kailangan ba talaga kaming mamatay bago ka masiyahan? Niloko kami. Palihim ninyong ipinagbili ang bahay namin sa probinsya. Niloko ba kayo noong nagbabayad kayo ng utang niya? Pinipilit ninyo akong ibigay ang supermarket. Niloko ba kayo habang isinusumpa ninyo akong mamatay? Buong buhay kayong kumampi sa kanya. Ibinigay ninyo sa kanya ang lahat ng mabubuting bagay. Tinuring ninyo akong isang basahang basta na lang itinatapon. Niloko ba kayo? Nakaluhod kayo rito ngayon. Hindi dahil nagsisisi kayo sa ginawa ninyo sa akin. Kundi dahil ayaw na sa inyo nilintao. Dahil hindi na sapat ang 1.5 milyon ninyo. Para makabili ng pangalawang driver ng Porsche. Dahil bukod sa akin. Wala na kayong ibang maaasahan. Nang ikandado ni Kuya Hai ang pinto, nandoon si Xiao Zhao. Hayaan na lang ba natin silang manginig sa labas? May ebidensya ang assistant station na may matutuluyan sila. May hating at may mga supply. Sila. Hanapin mo ang mga may-ari ng maliliit na kainan na madalas nating puntahan. Tanungin mo kung gusto nila ng murang paninda. At hanapin mo rin ang papeles ng van kong pang-deliver. Pupunta ako sa bilihan ng segunda manong sasakyan para tingnan kung magkano ang halaga nito. Boss Lee, buksan mo ang pinto. May malaking nangyari. Tuluyan nang nabaliw ang loko mong kuya. Lin Hai, pakinggan mo ito. Lin Hai, ipinapulis ako ni Wang Pangzi at pinahinto ang mga card ko. Tatakas na ako. Kahit mamatay ako, may isasama akong iba sa hukay. Ngayong gabi, ipadala mo ang mga tao mo. Para basagin ang mga ilaw ng Haina Fresh. Buhusan mo ng gasolina ang paligid at sunugin. Kapag ginawa mo iyon, may 1 milyon pa akong cash sa kabinet. Kapag hindi mo ako ginalaw, ibibigay ko lahat sa iyo. Gusto ba niyang mamatay kaming lahat kasama niya? Lin Hai, si Wang Pangzi ay naghahanap buhay lang. Hindi siya naghahanap ng buhay na kapalit. Ang pagsunog at pagbato sa tindahan ay paglabag sa batas. Kahit bigyan mo pa ako ng 10 tapang, hindi ko iyon gagawin. Natatakot ako na hindi lang ako ang hahanapin niya. Kundi pati ang mga walang takot na tambay ni Zhao Biao. Wakas na ang tindahan mo ngayong gabi.
Kuya Wang, pwede mo bang ipasa sa akin ang mensaheng ito? Aayusin ko ito para sa iyo. Magkapatid na Lin ang mga boss. Hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa iyo. Bukas na ang hulog mo. Hindi na kita pipilitin. Umalis ka na agad. Siguradong magkakagulo sa tindahang ito ngayong gabi. Kuya Hai, kaninang hapon. Dumating na ang sasakyan ng rescue team. Umiiyak at sumisigaw ang matanda at ang asawa niya. Ayaw nilang sumakay. Pinilit silang isakay ng mga tauhan. Hinilalang palabas ang matandang babae mula sa gitna ng mga tao. Kuya Hai, ipinadala ni Wang Pangzi ang voice message na iyon. Tumawag ka na ba ng pulis? Tumawag na ako. Bakit hindi pa dumarating ang mga pulis para magbantay? Xiao Zhao. Alam mo ba ang nangyari kaninang tanghali sa Fudu Hotel? Ano ang sinabi sa akin ni Lin Tao? Sabi niya, nakita ka raw niya. Haha. Hindi na darating ang mga pulis. Tayo lang ang narito. Kailangang mahuli ng mga pulis ang salarin. Kailangan nating hintayin pumasok ang salarin. Kapag ipinarada ng mga pulis ang sasakyan sa bungad. Kapag nakita ng mga taong inupahan ni Lin Tao ang mga pulis mula sa malayo, tatakbo sila. Hindi sila magsusunog ngayong araw. Maaari rin nilang gawin iyon sa makalawa. Maaaring maging magnanakaw sa loob ng 1,000 araw. Pero walang makakapagbantay laban sa magnanakaw ng 1,000 araw. Kung huhulihin sila, dapat mahuli sila sa aktong ginagawa iyon. Kailangan silang ikulong dito sa tindahan. Papasukin natin silang may dalang gasolina. At may dalang patalim. Malinaw na malinaw silang nakuhanan ng mga kamera. Ang pagsusunog ay may parusang hindi bababa sa 3 taon. Ang pinakamabigat na parusa ay 10 taon. Bilisan mo. Basagin ninyo ang lahat ng salamin ng mga refrigerator. Buhusan ninyo ng gasolina ang mga paninda. Pagkatapos buhusan, sindihan ninyo at umalis sa likod. Iyan ang utos ni Lin Boss. Kapag natapos ang trabaho, 100,000 bawat tao. Sino ba ang nag-utos sa iyong magbuhos?
Naku, narito pa pala si Lin boss. Hindi ka tumakas. Naghihintay ka pa rito para makiramay sa tindahan mo. Tama ang sinabi ni Lin Tao. Isa kang tanga na pera lang ang habol at walang pakialam sa buhay. Ngayong nandito ka, sasama ka na sa paglilinis ko sa kalat na ito. Ang pagpapautang ng labis ang interes ay paglabag lamang at panggugulo. 15 araw na pagkakakulong. Pero pumasok ka rito ngayong araw na may dalang gasolina. At may dala ka pang patalim. Ang tawag dito ay tangkang armadong pagnanakaw at tangkang pagsusunog. Ang aktual na parusa ay hindi bababa sa 3 taon. Tangkang pagsusunog. Ngayong araw, susunugin ko ang tindahang ito ng isang iglap. Ako ang nagsunog. Walang nakakaalam kahit multo. Nasunog na rin ang mga kamera. Ano ang magagawa mo sa akin? Mga kapatid, sige na. Si Yao Zhao, tawagan mo ang mga pulis. Lin boss. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Hindi ako kikilos. Nangako si Lin Tao ng 100,000 sa bawat isa sa inyo. Para puntahan ang tindahan ko. Iyan ang sinabi niya sa WeChat. Lin boss, kumikilos lang kami dahil binayaran kami. Huwag kang padalos-dalos. Kapag nagliyab ang apoy na ito, wawasak din ang tindahan mo. Binabayaran kami para gawin ang trabaho. Alam mo ba kung saan galing ang halagang ipinangako niya sa inyo? Alam mo ba kung saan niya kinuha iyon? Siya. Sabi niya, may 1,000,000 cash para sa kabinet niya. Hindi iyon ginalaw. Niloko niya kayo. Ang bank card niya. Na-freeze na iyon ng pulisya kaninang hapon. Kahit isang bakal na barya ay wala siyang mailabas sa bulsa niya. Lalo na ang daan-daang libong cash. Siya mismo ang naghanda ng pagtakas niya. Ginawa niya kayong mga panakip butas. Nagsusunog ka ng tindahan sa harapan. Tumakas siya sa likurang pinto at dumiretso sa highway. Nahuli ka na. Hindi man lang siya naglabas ng pambayad sa abogado. Ano? Niloko ako ng walang hiyang iyon. Sinabi niyang nakahanda na ang buong bayad. Nakatago lang sa likod. Bayaran muna bago kunin. Pati tayo niloko niya. Hindi ikaw ang unang ginamit niyang kasangkapan. Ang matandang mag-asawa. Niloko rin niya ng 500,000. Ngayon, natutulog sila sa gitna ng niebe. Hindi man lang makapasok sa sarili nilang bahay. Ikaw. Matagal na akong tumawag ng pulis. Makinig ang lahat ng nasa loob. Ibaba ang mga armas. Ilagay ang 2 kamay sa ulo at lumuhod. Nini, ikaw. Matagal na akong tumawag ng pulis. Nagpadala na ako ng mga pulis sa himpilan ng Chengnan. Pati ang mga opisyal ng pulisya. 1 oras na silang nakapwesto sa talyer sa kanto. Hinihintay lang kayong pumasok na may dalang gasolina at kutsilyo. Paglampas ninyo sa pintuang ito. Kuya Pang, ayokong makulong. Sabi mo, plansado na ang lahat. Huwag gagalaw, dumapa kayong lahat. Lin Hai, grabe ang tapang mo. Alam mong may dala silang gasolina. Pero nakipagsabayan ka pa rin sa kanila. Paano kung talagang nasunog ang tindahan? Opisyal Fang, kung tumakas ako. Talagang masusunog ang tindahang ito. Malinaw na malinaw ang kuha ng kiki. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Pinipigilan ko ang isang krimen ng panununog. Ikaw, mas matapang pa kaysa sa buong pangkat namin ng mga investigador. Lin Hai, may ibabalita ako sa iyo. Kalahating oras ang nakalipas. Ang aming mga investigador mula sa punong himpilan, kasama ang pangkat ng mga investigador, ay nasa toll gate sa hilagang bahagi ng lungsod. Nahuli nila si Lin Tao. Nahuli na siya. May dala siyang sasakyan. At natagpuan ang 800,000 cash. Pati isang kahon ng mga gintong bar. Papasok na sana siya sa highway. May pera siya. May 800,000 siya. Pinapunta niya tayo para sunugin ang tindahan. Habang siya mismo ang tatakas dala ang ginto. Papasok na sana siya sa highway para tumakas. Dakpin siya. Iyong paulit-ulit na tumatawag sa akin na walang utang na loob. At nagsasabing hamak na basura ang matatanda. Ang sarili mong kuya na nagtulak sa akin sa bingit ng kamatayan. Sa wakas ay nahuli na.
Lintao, 10 taon ang pinakamababang sentensya mo. Sapat na ang 10 taon. Linhai, may isa pa. Sina Lin Jianguo at Liu Shufen ay nasa sentro ng ayuda sa timog ng lungsod. Ayon sa mga kawani, hindi sila tumitigil sa pag-iyak. Sigaw sila ng sigaw at hinahanap ka. Nasa loob na si Lintao. Talagang ipinagmamalaki mo ang pamilya mo. Bawat buwan, ayon sa itinakda ng batas, sa pinakamababang halaga ng sustento. Nagbibigay ako ng 800 sa sentro ng ayuda. Wala ni isang sentimo ng higit pa. Tara na. Talaga bang aalis na tayo? Kuya Hai. Hindi talaga tayo namatay. Nanalo tayo, panalo tayo, putang ina. Nakulong na rin sa wakas ang walang hiyang iyon. Kuya Hai, narinig mo ba? 10 taon ang panimulang sentensya. Tapos na ang buhay ng hayop na iyon. Hahaha, panalo tayo, hahaha. Kuya Hai, ano ang nangyari sa iyo? Naaresto si Lintao. Nailigtas ang tindahan natin. Hindi ka ba masaya? Nakulong nga siya. Paano naman ang utang? 730,000. Nakulong nga si Lintao. 26,730.000. Pero iniwan niya sa akin ang 730,000 na bayad sa paninda. Pambuo sa kakulangan, walang kulang ni isang sentimo. Bago magtanghali bukas, alas 12. Kung hindi ko mailabas ang perang pambayad, makakapunta pa rin si Wang Pangzi at ang mga kasama niya. Lilinisin pa rin nila ang bodega natin. Naaresto na ang lahat ng tao ni Kuya Hai. Ano pa ang dapat nating ipag-alala? Bukas, pumunta ka kay Wang Pangzi at magpaliwanag. Baka bigyan niya tayo ng palugit na ilang araw. Zhao, isara at ikandado mo ng mabuti ang tindahan. Pumunta ka sa ospital at magpalit ng gamot. Pagkatapos, umuwi ka na at matulog. Pumasok ka sa tindahan bukas ng alas 9 ng umaga. Ikaw naman, pupunta ka para manghiram ng pera. Kuya Hai, sa ganitong oras, saan ka pa makakahiram ng 730,000? Ikandado mong mabuti ang pinto. Kahit sino pa ang kumatok, huwag mong bubuksan. Pumunta ka rito bukas ng alas 9 ng umaga, eksakto. Kuya Hai, siguraduhin babalik ka. 700,000. 3% interest. Babayaran sa loob ng 1 taon. Xiao He, hating gabi na. Ako si Lin Hai. Hindi ba sinabi mo noong nakaraan na may gumagawa ng pautang na pangtulay? Pautang na pangtulay para sa kapital. Makokontak pa ba siya ngayon? Iyong tinatawag na pautang na pangtulay. Pagsipsip ng dugo iyon, nagsisimula sa 3% interes. Nababaliw ka na ba? Baliw ka ba o hindi, magkita tayo bukas ng tanghali. Ilabas mo siya. Ayusin mong makipagkita siya sa atin. Sige, ako na ang kukontak sa kanya. Pero ano ang maisasangla mo? Ang sirang van mo, hindi man lang iyon aabot ng 30,000. Lisensya sa negosyo. 200 metro kwadrado ang lawak ng tindahan. 3 taon nang kumpleto ang operasyon. Kakaiba ang galaw ng pera. Pambihirang balita na aresto si Lintao. Hindi sapat. Hindi pwede. Ipapakilala kita sa Chengbei. Alas 4 ng madaling araw. Huwag kang mahuli. Hindi maghihintay ang mga taong iyon. Ang bilis mong mag-impact. Kuya Wang. Pumasok ka. 730,000. Suriin ang mga lagda at selyo. Sina matandang Zhang at matandang Li. Iyong dalawang duwag na nasa mga kotse. Sa takot, hindi sila nakatulog buong gabi. Niilabas ang mukha nila, hindi nangahas. Gumawa siya ng liham ng otorisasyon. Para ako ang sumingil para sa kanya. 730,000, tama. Boss Lin, tabla na tayo. Ang sariwang karne, gulay at iba pang paninda ng tindahan mo. Ako, si Wang Pangzi, sasagutin ko lahat. Tinitiyak kong ibibigay ko ang pinakamababang presyo sa buong timog na distrito. Isang salita lang, kasunduan na. Pero 3% ang interes niyan. Sa susunod na 6 na buwan, para na rin tayong nagtatrabaho ng libre. Mas mabuti ng libre kaysa tuluyang malugi. Xiao Zhao, punasan mo ang putik sa karatula.
Maghanda ng magbukas. Anak, umupo ka. Alam na ng nanay mo ang pagkakamali niya. Talagang alam na ng nanay mo na nagkamali siya. Hindi ka man lang tao. Hayop siya. Anak, patawad. Buong buhay kitang kinampihan ng mali. Patawarin mo na kami kahit sa pagkakataong ito. Ang 1.5 milyong iyon na inutang ninyo ay ipinag-utos ng hukuman na i-freeze. Ipambabayad iyon sa iba pang mga biktima ayon sa itinakdang bahagi. Kung ganoon, makakalabas ba siya? Hanggang ngayon, itinatanong mo pa kung makakalabas siya. Anak, iuwi mo na kami. Sa bodega ng supermarket mo na lang kami matulog. Anak, tungkol sa hatol ng hukuman. Magpadala ka sa itinakdang bank account ng 800 piso para sa tuluyan at pagkain namin sa sentro ng tulong. Anak, talagang wala ka ng puso. Pati ba naman sa pintuan, hindi mo kami papapasukin. Mula nang pilitin ninyo akong pumirma. Dito, kaya kong magbigay sa inyo ng 800 bawat buwan. Hindi dahil pinatawad ko na kayo, kundi dahil iyon ang itinakda ng batas. Ako ang inyong direktang kamag-anak. Obligasyon kong gampanan ang tungkulin ko sa pagsuporta sa inyo. Iyon lang. Sabi niya, mali kami. Talagang nagkamali kami. Nagpunta ako sa tanggapan ng distrito para magtanong kanina. 800 bawat buwan. At sa susunod na buwan papapasok sa account. Anak, pati pangalan niya, ayaw na niyang sulat kamay na isulat. Tama na. Tayo ang nagtulak sa sarili nating anak palabas. Walang dapat sisihin kundi tayo. Manloloko. Mandurugas. Baliw. Tapos ka na. Isinumbong na. Wala na. Tapos na ang lahat. Kumpleto ang daloy ng ebidensya. Mga recording at tala ng paglilipat ng pera na ibinigay ng nakababatang kapatid mo. At tunay ang lahat ng kuha ng aming pag-uusap. Iminumungkahi kong umamin ka at tanggapin ang parusa. Talagang ipinakulong niya ako. Ako ang tunay niyang kuya. Noong ginagamit mo siya at sinasaktan, naisip mo ba kahit minsan ang kapakanan niya? Hay! Tapos na. Kuya Hay. Nagtrending ang video tungkol sa pangalan ng tindahan natin. Kaninang umaga, hindi pa bukas ang tindahan. Pero may pila na sa labas. Umabot na sa kanto ang mga taong bibili ng gulay. Halika. Malaking public notice. Malaki. Astig talaga ang boss na ito. Pagkatapos mag-record, tumawag agad sa pulis. Kumpleto ang aksyon at ipinagtatanggol ang karapatan ng lahat. Astig talaga ang boss. Isang tawag sa pulis, isang kumpletong reklamo. Mukhang sa hainan na lang tayo bibili ng gulay. Talagang matapang ang boss na ito. Isang record, isang tawag sa pulis. Hindi dapat bigin ang boss na sila'y angkin. Naubos na ang mga seresa. Darating ang bagong stocks mamayang hapon. Pagod ka na siguro, binata. Walang anuman, boss. Balik ka lang lagi. Kuya Hay, sa wakas nakabalik ka na rin. Umabot na sa 10,000 ang benta natin ngayong umaga. Kakababa pa lang ng mga seresa, naubos agad. Boss Lin, tungkol sa nangyari dati, patawad. Niloko rin kami ng influencer na iyon. Simula ngayon, araw-araw nang bibili ng gulay sa iyo ang mga nanay. Dumating na ang paninda ni Wang Pangzi. Ibinaba na. 20% itong mas mura kaysa presyo sa palengke. Sabi niya, uunahin na raw ang supply ng paninda mo. Nakabawi na tayo. 33 taon. Lumuhod na ako sa gitna ng niebe. Binugbog at minura ako, itinuring na parang walang utang na loob. Pero hindi ako kailanman yumuko. Ang tindahang ito, ang buhay kong ito, ay pagmamay-ari ko na at wala ng iba.